Everybody, this is the very moment of my working in Falbiro, Quezon City, Road 20, Project 8, Manila is problem to my boss, Miss Sini Sinaida Opinaldo. Pinapaalis na akong araw na to. Kaya, nag-away kami sa problem about this booking to money na because I'm irritated because ang sweldo na sa akin is 4,000 lang. 2 years na ako sa kanya, hindi pa niya tinataasan. Ngayon, pupunta ako ng barangay Turo, Project 8 Road 20, Quezon City, Philippines para mag-report na pinapalis ako ng aking amo at pupunta ako ng barangay because justice is government. Kailangan kong gawin yun. Well, what happened in the Philippines? So now, sinasabihan niya akong baliw at whatever ano lang sinasabi ko, tingnan natin kung sino sa ating madi-destroy. Mayaman ka nga pero wala ka ng silbi ngayon. Nasa akin ang Bulverton and times. Kaya anytime, kaya ko wasakin ang taong gusto ko. So now, doon muna ako sa barangay kung ano tutulong sa akin ng barangay for everything about the President of Marcos and the Philippines to report now para kung ano ang gagawin sa akin ng barangay Turo because wala na akong trabaho. Siyempre hindi pwede ako umuwi ng Masbate, hindi pwede ako umuwi ng Bulacan para lang, who knows, mga tanga. Kailangan ko magtrabaho dahil may pamangkin ako na pinapaaral ko. Kung ibibigay sa akin ng mayor ng Quezon City si Joy Belmonte o barangay captain na ang pera ko sa government to call to Manaramsom, kukunin ko at kailangan na ilibigay para hindi na ako namamasukan at na-stress sa mga Filipino people. Magbi-business na lang ako for anything something well what happened. Ngayon pinapalis na ako ng amo ko dito sa Pelvira. Pero inaantay ko yung nagpasok sa akin dito, yung dati ko ding amo na kaibigan niya. Doon nagsimula yun yung mga chismis na hindi maganda na re-report ko at nakikita ko sa kanila is really bad. Kaya abangan natin Mr. President of the Philippines, Mr. Marcos, and all barangay Turo. Kumilos na kayo ngayon. It's me. Puntahan nyo na sa Sinaida of Pinaldo, Pelvera Home, Dakilang Lumpo, number 3. Andito yung bahay niya. Kasi yun talaga mangyari. Ayaw pumunta ng barangay, ayaw na mag-report. It's just illegal. Yung mga taong hindi nagre-report sa barangay or whatever, may katulong or something, work your personal life, mini simple bad anything experiences, i-report mo. Hindi yung bingi-bingihan ka lang, wala kang pakialam mo, awa-awa, walang ganun. Batas ay batas. Yun ang mag-aayos sa atin. Thank you.